Good morning mga kaibigan, at nagbabalik ang inyong pong lingkod, Dan Can Ride. At nakikita nyo ba ngayon mga kapatid, gamit natin yun ng ADB 160. Talan nyo ba, nung isang araw galing ako ng Batangas City, dumaan ako ng Lemery. So Lemery tapos Bawaan papuntang Batangas City. So nag-vlog ako nung time na yun, gamit ko tong ADB. Yun sana magiging official na first vlog natin gamit itong scooter na to. Pero kasama ang palad ay nakatutok sa baba yung aking camera. So puro motor yung makikita nyo. Wala kayong makikita view o wala kayong makikita mga lugar. dahil yung GoPro nakatutok sa motor all the time. At sayang na sayang, visit na visit ako. Ang dami pa naman mga magagandang lugar na videohan. So napunta ko yung Tagaytay, napunta ko rin yung Castillo, and then saka yung ruta na dinaanan ko, na first time ko lang nadaanan doon sa may Lemery papuntang Batangas City. At usually kasi pag pupunta ako ng Batangas City, kotse or big bike ang gamit ko. At doon ako madalas dumadaan sa may Star Toll. Kaya mabilis, so usually mga 2.5 hours yung biyahe ko pag doon ako dumaan sa expressway. Pero this time nung nag-scooter ako, first time ko mag-scooter papuntang Batangas City, napakalayo, almost siguro mga 110 kilometers, kasi iba yung rutang dinaanan ko doon sa may Lemery, sa may Tagaytay, and then Lemery, and then Bawaan. So inabot ako ng 4 hours, pahinto-hinto pa yun, tapos may kasama pa mga traffic. Ayun, so first time kong makadaan sa lugar na yun at napakagandang experience. Hindi ko makakalimutan, kasama ang palad, hindi natin na videohan. Kaya medyo bad trip. At sayang kasi yung mga kuha ko doon, gaganda. Pero okay lang, at least naranasan kong dumaan doon. Saka nakatipid ako kasi minsan pag nag-big bike ako nakamotor, minsan nakakaano ako doon mga siguro mga 600, 700. Pag kotse naman minsan umabot ng mga 1,000 o mahigit. Pero nung gamit itong ADB 160, abakalaan nyo, naka 200 lang ako, 200 pesos na gas, diba? Sobrang tipid, saka napaka-relax, para akong minamasahe dito sa motor na to, para akong hinihele. At napaka-relax siya talaga, napakalakas ang brakes, napakatipid, kasi meron siyang parang idle stop system. Kumbaga pag hindi kayo tumatakbo nasa traffic light, kusa siyang namamatay. And then pag once na inopen yung throttle, doon siya nag-start tumakbo yung makina. Kaya malaki yung matitipid nyo sa gas. At napakasulit talaga itong ADB 160. Actually nabili ko to second hand na, pero hindi naman siya talaga lespag. Actually nasa 500 kilometers lang yung natakbo nito nung unang may-ari. Kaya ako na yung yun, fresh na fresh pa. So babae yung gumagamit, di na raw niya gagamitin, gusto niya ibenta kasi tataas daw sa kanya. So yung mister niya nasa abroad, yung mister niya yung bumili. Pero dahil sa ayaw niya na nga ito, nabibigatan siya, maliit na babae lang kasi. Kaya naisipan niyang ibenta na. Kaya ako yung pinalad na nakabili, kasi bibili dapat ako ng na brand new. Kaso nung nakita ko to, fresh na fresh, 500 kilometers sa odometer, hindi pa masyadong gamit. Syempre okay na okay, mga paint, napakalinis, talagang bagong bago, parang galing kasa. So yun, kaya di na ako nagdalawang isip at pinuntahan ko agad yung may-ari. Kaya sinod ko siya sa kanyang bahay kahit gabi, and then doon binayaran ko. Then nakuha ko na rin nung gabi na yun yung motor na to. And then kinabukasan dinala ko agad sa Batangas City. So sakto-sakto, kasama ang palad, pangit naman ang pagkakakuha ng video ko, kaya hindi ko na rin ipopost sa YouTube, at sayang lang naman at wala kayong makikita kundi puro motor. Pero ganoon pa man, masaya ako kasi na-experience ko magkaroon ng ADB at nagamit ko agad sa long ride. Totoo yung mga review ng mga vloggers na napakasarap gamitin, for keeps talaga. So pag nagkaroon ka nito, parang ayoko na mag big bike. Kaso yung nga lang medyo kulang siya sa power, kasi syempre yung big bike diba, nasa 126 horsepower. Ito nasa siguro mga 20 horsepower yata. So malayo yung kanyang difference. Pero syempre scooter to,
kukumpara mo siya sa ibang mga scooter na ibang mga brands, eh para sa akin eh okay to. At okay na okay yung suspension nya, napaka-relax, hindi ako napagod dito. Alam nyo, nagmotor ako, dire-diretso 4 hours, walang hintuan. Pero sa tingin ko parang kaya ko pang tumagal. Teka, tataas ko lang. At kaya nga pala ako nagmotor ngayong umuulan, eh dahil sa ako yung naghahanap ng pintura. Pinipinturahan ko yung kotse ni Mrs. Ang nangyari eh, akala ko tiyo na siya. So naiwan ko siyang naka-expose sa ulan. Namuti, puro bilog na puti yung hood nung sasakyan ni Mrs. Eh okay na sana eh, kaso nawala sa isip ko na pag nabasahin ay mamumuti. Kaya ito, naghanap ako ng pintura. Back to zero tayo, kaya pipinturahan ko ulit siya ng gray, saka ng clear coat. Eh linggo ngayon, sana may bukas. Eh pinipilit ni Mrs. na gawin ko raw. Sabi niya eh maghanap daw ako ng bukas kahit linggo, kasi ayaw niyang gamitin yung kotse, ang pangit daw. May mga polka dots na puti, ayaw niyang gamitin. So sabi, hindi, maghanap ka, ayusin mo yan. Kaya nag-commit siya ngayon, papasok. Kahit linggo eh pumapasok siya, ganun siya kasipag. At ayaw niyang napapabayaan ang kanyang trabaho. At bilib na bilib nga ako doon sa asawa ko na. Grabe, napakasipag. Sana all. Sana kami makita tayong bukas na paint shop, no? Pero sa tingin ko wala. Pero kaya naman ako lumabas na rin, kasi eto meron. Pero doon ako bibili sa isa eh. So may bukas na isa. Doon ako bibili sa tapat ng mall. Doon ako nagpapatimpla. So back to zero, sayang, imbis na tapos na eh, alam nyo eh, pagdamag kong pininturahan kahapon yun, eh kasama palad, akala ko eh ito yun. Ako, dapat talaga eh pinapaarawan. Nangyari kasi pagkatapos kong magpintura, biglang umulan. So nakasilong naman, kaso may mga tumatalsik na maliliit, kaya may mga patak-patak. Kaya ayun, sayang yung trabaho. Imbis na tapos na eh, back to zero na naman tayo. Sayang din yung pera na nagaso sa mga pintura. Pero anyway, okay lang yan. May babalik yan yung pera. Mapagpahinga ulit tayo pagkatapos. Hindi doon natatapos. Pero eto, napakagandang motor, sulit na sulit. Kagahapon nga eh, di ba, kinabukasan nung pagkagali ko ng Batangas eh, dilinis ko agad itong motor kasi napakaputi. Talaga puro putik yung mga dinaanan ko. Layo kasi eh, puro putik, puro lubak, puro bato. Pagkagising ko kinabukasan, nilinis ko agad. Pero kinabukasan, eto, madumi na naman dahil wala akong gagamitin kundi itong scooter. At naibenta ko na nga yung Mio i125 ko, binenta ko sa pinsan ko, and then hulugan niya raw. Eh pumayag naman ako. Tapos eto, umuulan, kailangan kong bumiyahe, no choice eh, ganun talaga ang motor, talagang nadudumihan, kailangan natin gamitin. Hindi to display lang sa bahay. Kaya ito binili para ibiyahe, para hindi tayo maglakad o mag-commute o sumakay ng jeep, diba? Mas mabilis ang biyahe pag may motor. Okay lang yan, dumi lang yan, malilinis yan. At sana may bukas sa paint shop, no? Ang masasabi ko eh, talagang sobrang happy ako rito sa motor na to. Hindi ako nagsisi. Dapat nga bibili ako ng KTM 200 kasi may nakita ko mga mura, mga 120, almost brand new pa, mga 4,000 km yung Odo, diba? Pero nagdalawang isip ako at bumalik ako dito sa ADB kasi sabi nila hindi rin magandang pandili ang ang KTM 200, lalo na mas mabigat siya compare sa mga scooter. May power siya, pero tayo, di naman tayo gunong katangkaran, kaya baka mahirapan ako sa daily, diba? Kaya dito na tayo. Ito, kahit mataas siya, no, hindi ka basta-basta matutumba kasi para ang baba ng center of gravity niya, balanse ka pa rin talaga.
Natutuwa ko rito, hindi siya mahirap gamitin. Akala ko mahirapan ako kasi naka-tiptoe ako eh. Dito yung ayun, bukas. Bibili muna ako ng pintura. Mabuti may bukas. Dinala ko yung yung cover nung nung ano ba to? Yung cover nung to para maging reference sila pag magtitimpla sila. Sir? Eh. Dito tayo. Ayun yung mall, yung RFC. Dito ako madalas nagpapatimpla. Tara. Tara, let's. Di naman siguro tatapon to, no? Tara. Ay, dapat nagpapahinga tayo ngayon eh. Kaso kailangan tapusin eh. Magagalit si Mrs. Papagalitan tayo. Dapat ilagyan ko ng cover eh. Kasi ang patayo talaga is mga 2 araw. Mali ko. Kalimutan ko, umulan nga pala. Kaya namuti. Sayang. Sayang talaga ang effort, ang pera. Nasayang. Nakatuwa talaga tong ADB. Kahit araw-arawin, enjoy. Nung pumunta ako sa Batangas, inabot na ako ng gabi. Sobrang lamig dun sa may Tagaytay. Kaya hindi naman umulan, pero grabe lamig. Dapat dito sa ADB merong may cover tong tong sa kamay. Yung para meron siyang cover para di masyadong nababasa at nalalamigan pag nasa biyahe ka. Kasi nung nasa Tagaytay, parang nanakit yung mga braso ko eh. Kasi yung lamig. Asasalo lahat nung kamay sa kanong braso. Saka dapat merong cellphone holder para hindi ka pahinto-hinto pag tumitingin ka sa sa Waze. Kasi kaya ako nagtagal ng isang beses, pahinto-hinto ako, dukot dito, dukot sa bulsa, diba? Tagal eh. Kaya kailangan mahalaga talaga may cellphone holder para hindi ka pahinto-hinto, para tingin-tingin ka na lang sa cellphone mo nandito sa harapan. Saka magandang gulong nito, makapit. Nung nag-twist-twist ako doon sa may bandang Tagaytay, meron kasi doon eh, parang kapit na kapit siya. Saka malaki yung kanyang windshield, kaya sa lamig hindi ka masyadong giginawin. Saka yung ulan hindi masyado sa katawan. Pero nakababa ngayon yun, nakababa yung windshield natin ngayon. Gusto ko sana lagyan ng parang yung extender para mas mataas siya, para mas sakop yung buong katawan ko. Yung buong katawan, yung hanggang ulo. Saka yung ilaw, mahalagang ilaw kasi sa gabi parang nahihinaan pa rin ako sa liwanag nito eh. So hindi ko masyado makita yung daanan, lalo na doon sa may sa may twisties doon sa may bandang pababa ng Tagaytay papuntang Lemery. Hindi ko masyado makita, kaya kailangan talaga ng na auxiliary lights para mas makatulong. Saka top box, crash guard para malagay yung mga auxiliary lights. Saka pa ba? Yun lang eh. Yun lang naman yung mga dapat ating ilagay. Tanggalin ko nga yung traction control, may gagawin lang ako. Yan. Sige, testing nga natin. Di ko pa alam pa paano ayusin. Iset. Ay hindi, torque control pala yun.
torque control. Hindi ko alam paano i-set. Hindi, mamaya na lang. So hanggang dito na lang tayo mga kaibigan, no? Salamat sa panonood na ating YouTube video. At kita-kisa lang sa next vlog. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating video. Huwag niyo rin po kalimutan i-hit ang notification bell para magkaroon po kayo ng mga information sa mga dati mo nating video. Alright, peace!